O, nagbanta na mga kababayan yung Amerika sa China. Kasi po, tama naman yung reaksyon ng Amerika. Sumusobra na si Xi Jinping sa bubuli sa atin dito sa West Philippine Sea. Ang warning mga kababayan ng Amerika sa China, stop messing around. Tigilan ninyo yung ginagawa ninyong masama. Yan ang sabi rito. Stop messing around. Galing ito mga kababayan kay Florida Senator Marco Rubio. Ito kasi si Rubio mga kababayan. Siya yung presumptive US Secretary of State. Siya yung uupo mga kababayan na bagong Secretary of State. Kasi 'di ba, nanalo si Trump na isang Republican. Kaya siyempre si Trump pipili din ng mga uupo bilang kanyang mga cabinet secretaries. Ang napili mga kababayan ni Trump na papalit kay Anthony Blinken, si Republican Senator Rubio. Yan po. Florida Senator Marco Rubio. Yes, sabi dito sa balita ng Manila Standard, presumptive U.S. Secretary of State nominee and incumbent Senator Marco Rubio warned Beijing to stop messing around with the Philippines in Taiwan. Tayo naman po, wala man paki sa Taiwan, pero yung Amerika may paki. Di ba? So, ang importante sa atin po, handa tayo rito. Kasi pag nagkagulo po sa Taiwan, gustong bawiin po ng China ang Taiwan kasi po kino-consider nila na province man lang po ang Taiwan. So wala man tayong paki doon. Pero ang intention kasi ng China po, idamay tayo rito, package na. Once na nagsagawa sila ng military action, kasi yung tingin nila mga kababayan kasi, ang Pilipinas dapat kampi sa kanila. Hindi man tayo pwedeng kumampi sa kanila. Unang-una, yung ideology nila mga kababayan, communist ideology. Tayo, democracy. Yung Taiwan po, democracy. Yung Amerika po, democracy. Ayaw man natin sa kanilang ideology. Tapos, matagal na nila tayong tinatry doon. Noon pa, ginulo nila yung ating bansa. Panahon ng tatay ng ating Pangulong Bongbong. Sila yung nagpundo po sa kaguluhan dito sa ating bansa, yung rebellion dito sa ating bansa na hanggang ngayon po, problema pa rin po natin. Although, humina na. Kaya wag tayong pauuto po. Kayong mga kaalyado ng China rito, mga pro-China politicians, makaupo. But anyway, going back dito sa topic natin, na binantaan na po, tama lang na bantaan ng Amerika, yung China, kasi sumusobra na po sila. Yan o, stop messing around with the Philippines in Taiwan, sabi po ni Rubio. Sabi po niya, yung ginagawaan niya ninyo dyan, yung ginagawaan niya ninyo sa inyong mga neighbors, deeply destabilizing, and if unchecked, could compel the US to counteract. Pag sinabi pong counteract, that could be, mga kababayan, kung military action, military force ang ginagamit nila ng China sa atin, di ba? Tayo, gumagamit tayo ng civilian ship, yung Coast Guard. Pero sila mga kababayan, Coast Guard nga, pero monster. Monster ship. Nandito na, malapit na po sa Zambales. Mismo nang nasa territorial waters natin. Doon na sila mga kababayan naglalayag. Kumbaga sa sa usapang kalye, nakakalalaki ng masyado ang China. Tapos nga, mga kababayan, dito sa amin sa Masbate, may na-recover na Chinese submarine drone. Kaya nag-react na nga po si Senator Subiri. This is alarming. Nakakabahala na kasi may ulat anyang nakarating sa akin. Nagmamapping sa ilalim ng karagatan natin ang mga Chinese. Ganon katindi yung kanilang mga pinagagawa. Kaya tama ito. Binantaan na mga kababayan ng Amerika. Kasi destabilizing anya. And we will be compelled to counteract. So yung counteraction mga kababayan, this could be military action. Pag nagkamali kayo, gagalaw na po yung Amerika. Anyway, kami po dito, handa naman po. Isabi sa survey, 80% ng mga Filipino
handa na i-defend yung ating bansa. Siyempre, alangan man lamunin tayo ng buhay, mga kababayan, ng mga Chinese. Hindi po papayag. Magbo-volunteer ang mga mamamayang Filipino to defend the country mula, mga kababayan, sa pagmamalabis ng mga Chinese dito po sa atin. So, itong counter-action na sinasabi, it could be military action. Kaya hindi ako nagtataka, mga kababayan, kung bakit dire-diretso yung military exercise natin. May balikatan tayo, saka ito nga po yung latest. Yan. Philippine Navy holds exercise near disputed shoal amid standoff with China. Yan po, di po tayo pasisindak sa kanila. The Philippine Navy said its ships were holding drills near a contested shoal in the South China Sea a day after Manila and Beijing agreed to seek common ground and find ways to cooperate despite ongoing disputes. It is described as routine unilateral exercise involving its Antonio Luna frigate and two other patrol ships operating in the Philippines exclusive economic zone. The exercises would take place from January 17 to 19. Sabi po ng Philippine Navy. So ongoing siya, mga kababayan. Congratulations sa ating Philippine Navy. Tama po yung inyong ginagawa. Huwag ninyong payagan na inormalize ng China yung kanilang encroachment na ginagawa sa ating territorial waters dito sa ating exclusive economic zone. Kasi exclusive nga sa atin. So going back dito sa naging banta ni naging warning at banta ni incoming US Secretary of State Marco Rubio. Pinagsabihan niya yung China against doing anything rash or irrational when it comes to the Philippines or Taiwan. If it is serious about stabilizing US-China relations, the actions they are taking now are deeply destabilizing, sabi po niya. They are forcing us to take counter-actions because we have commitments to the Philippines and we have commitments to Taiwan that we intend to keep. So napakaganda, mga kababayan, itong naging statement ni Rubio. Nire-remind niya ang Chinese government, huwag silang magkakamali. Kasi yung resolve ng Amerika na i-comply yung kanilang commitments. Kasi may tratado tayo with Amerika. May military agreement tayo with Amerika. Matagal na. Hindi ayaan ng Amerika na sumubra, mga kababayan, ang mga ginagawa ng China dito sa atin. Yes, sabi po ni Rubio, if they want to destabilize the relationship or they want to at least create some pathway for stabilization of our relationship with them, they really need to stop messing up or messing around with Taiwan and with the Philippines because it's forcing us to focus our attention in ways we prefer not to have to. So, madaling sabi, sa simple words, huwag anyan ninyong pilitin ang aming kamay na gumalaw against you. So, yan ang banta. Yan ang warning, mga kababayan. Huwag ninyong pilitin. Huwag sosobra sa inyong mga ginagawa. Do not mess around. Stop it. Malinaw po, mga kababayan, ang banta, mga kababayan ni Rubio. Rubio warned that any miscommunication or some inadvertent conflict that would emerge from China's harassment in the West Philippine Sea or the South China Sea could then force the US to defend the Philippines as its treaty ally. Minention niya yung presence, mga kababayan, ng monster ship. Yan as an example of the harassment na ginagawa po ng China sa atin. Malapit sa Zambales. So sabi niya, the Philippines feels threatened by it. Rightfully so. We've seen this on a daily basis, with the harassment and so forth, sabi po ni Rubio. Madaling sabi po, nakabantay, nadudungawan po, every second, every minute, ang galaw po ng China, nadudungawan po ng Amerika. Alam nila
Isang pindot lang po yan ng Amerika. Tapos na ang history ng mundo. Kaya makinig ka si Jinping. Yung presidente ng Amerika makikipag-usap sa iyo. In fact, sabi inimbita ka. Kami ayaw din naman namin ng away. Sino bang gustong away? Ang may gusto lang naman ng away, yung mga Duterte. Kasi pala away. Pero kung kayo gusto ninyo ng away, mapipilitan kami na to defend. Pag halimbawa, sinobrahan ninyo ang pang-api sa amin, malinaw sa aming lupang ginirang. Sa manlulupig, di kami pasisiil ang mamatay ng dahil sa aming bansa. Dito kayo malilibing. Just like the people of Israel. They will die. Sabi ng mga Israelites. Dito anya sabay-sabay tayo. Malilibing tayo. Walang magkikinabang dito. Yun din ang gagawin namin sa inyo mga Chinese. Kasi hindi kami papayag mawala ng bansa. Gawin ninyong province tulad ng sinabi ni Digong. Di kami papayag sa ganun po. Ang lawak-lawak na ng inyong bansa. You're the third largest country in the world in terms of landmass. Hindi pa kayo nakontento. Pati sa mga lungsod namin, tinayuan na ninyo ng inyong mga communities. Pero hindi kami umiimi kasi palakaibigan kami, mapagbigay kami. Pero wag ninyong ubusin ang aming pasensya. Kaya nga yung Quadcom nag-imbestiga tungkol sa Pogo at ang recommendation nila bawiin yung mga biniling kalupaan ng mga Chinese nationals na piniki yung mga birth certificate po para mamakyaw sa pakikipagsabuatan sa previous administration. Mamakyaw ng mga lupain dito sa amin. Hindi kami papayag sa ganon. O ngayon, na-booking na kayo, kaya itong ginagawa ng ating gobyerno. At pasalamat tayo sa ating ally sa Amerika. Kasi nandyan ang kanilang commitment to defend us. Yan po, if God forbid, there is some miscommunication or some inadvertent conflict emerges there and we have obligations to them, referring to the Philippines. The impact it will have on the entire globe, buong mundo, is enormous. And that includes Europe. Bakit yun nasabi po ni Senator Rubio, the incoming US Secretary, na pati yung Europe? Kaya yung mga European countries po, very much concerned sa atin dito sa West Philippine Sea. Kino-condemn nila ang ginagawa pong pagmamalabis ng China dito sa West Philippine Sea. Kasi sila po hindi din papayag. Siguradong kakampi. Kakampi namin yung Europe. So, it will be China against US and the whole world. Europe. Kasi po, itong West Philippine Sea, hindi papayag po yung mga bansa sa mundo, including Japan, Australia, South Korea, India, Amerika lalo na siyempre. Kasi nga po, daanan siya ng kalakal ng mundo. Hindi papayag na kontrolin ninyo. Kaya, huwag kami si Jinping. Hindi ninyo maluloko kami. At ikakampanya namin na yung mga tuta ninyo dito sa amin sa Pilipinas, hindi namin papayagan na manalo sa midterm election, lalo na sa presidential election. Sobra-sobra na po yung inyong pagmamalabi sa amin. Niloloko ninyo kami. Masyado kayong swapang. So yan ang warning po ni The impact it will have on the entire globe is enormous, and that includes Europe. So sa hearing po doon sa Senado ng Amerika, Rubio emphasized Manila's strategic importance, kita ninyo, to Washington not only from a military perspective, but also over the real economic opportunities it could explore with the country. He also acknowledged the current Philippine administration's welcoming attitude in recent years for further boost engagement with the U.S. Malabo po yung pangarap ng mga Duterte na tanggalin ang ating Pangulong Bongbong Marcos at iupo si Sara. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Hindi papayag ang Amerika. Yan nagugusto nila yung ginawa ng ating administration, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. When your engagement with a country leads to economic development, whether it's outbound U.S. investment in the Philippines or what have you, then that becomes enduring, sabi po ni
Senator Rubio, the incoming Secretary of State. Ayos pa, malinaw na si Jinping. Pero ito yung sabi dito sa balita. Naglalangis mga kababayan din si Xi Jinping sa Amerika. Xi hopes for a good start with Trump. Donald Trump and Chinese President Xi Jinping spoke by phone kahapon po, days before the incoming US President returns to the White House, with both leaders vowing to take a positive approach to improving ties with the rival countries. Yan o. Nagkausap po sila. Nagkausap sila habang yung kanyang incoming US State Secretary pinagbantaan yung China. Umayos-an niya kayo. Ganon mga kababayan, diplomasya muna. Pero may konting bira. In-invite pa nga po si Xi Jinping, pero yung US, yung Vice President niya yata yung ipapadala. Ganon lang po. Politika muna. Usap-usap. Pag hindi nadala po sa mabuting usapan, di sabi baga, hindi ka madala sa santong dasalan, sa santong paspasan. Kaya may mga warning na po, may mga banta na pinalalabas yung Amerika. Kasi si Trump po, matapang itong si Trump. So yan po mga kababayan yung mga developments ng balita dito sa West Philippine Sea. Medyo maganda para po, pabor po sa atin yung mga developments. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.